nag-umpisa ng tumubo mga ka-agri yung bago nating tanim na lakatan. Mga halos 2 linggo na itong naitanim at umpisa nang lumabas yung mga tubo nila, habang yung iba ay hindi naman, pero yung iba talaga ay yan na po, lumabas na talaga yung bagong usbong. At hindi naman lahat ganyan, pero yun nga po, sa loob ng 2 linggo pataas ay talagang tutubo na itong ating mga tinanim na bago na lakatan. Dito po yan sa field na ito. Bali yung dito lang at dun sa taas mga 200 kapuno yung naitanim natin. Maliban dyan sa ilalim kay tatayan dyan, more than 100, siguro abutin na mga 150 na rin yan dyan. So ditong area, yung ating latest na taniman ng lakatan, yan po ang kabuuan na naitanim dito. At yan na nga po, ito na nga po yung pangyayari dito. Nag-uumpisa na po talaga silang matubo mga kaagri. Yan po, yan. Ganda na po ng pag-uumpisa ng kanyang usbong. Talagang nag-uumpisa na. Kahit na mayroon tayong Bagyo Nando, super typhoon sa ngayon, na currently ay andyan na po sa Northern Luzon. Yung iba hindi pa naman nakakatubo. Yan po, yan. Ganyan pa lang. Abutin pa yan ng 1 buwan yung iba bago makalabas pag hindi maganda yung sitwasyon niya. Ganyan po yun. Yan po. At saka pag palagi ang ulan ng ulan, yung iba na ito dito ay dahil plain po ito, mahirapan pong lumabas yung bagong usbong yan. Pero okay lang po yun. Kahit madidelay ng konti, okay lang po yun. Ang problema lang pag binaha ng ulan palagi dito. Yung iba dito, yung ito nga yung kanyang nauna pang lumabas yung kanyang tawag sabwal sa kilid kasi nang kuha yung mga pantanim doon, may mga nodes na yan na palabasan talaga ng bagong usbong, palabas na talaga. Yung iba diretso maganda yung paglabas ng tubo. Kaya ito mga ka-agri, yan po, yan. Ang ganda na kaagad ang paglabas ng tubo niya. May 2 dahon na siya kaagad. Gaya na rin yun, no? At yan, so hindi magtatagal, may 2 buwan pa, medyo makikita na yan dito. I-update po natin kayo pag ano na magiging kalagayan nandito pagkatapos ng mga 1-2 buwan mga ka-agri. Ito po yung ating latest na tinaman ng lalakatan. Magbubunga pa ito 2026 kasi September tayo ngayon, time ni Bagyo Super Typhoon Nando. Yan po, pumatak na naman yung ulan. Hahabol lang po tayo ng oras napakapag video kasi mamaya babagsak na naman yung malakas na ulan, wala na tayong magagawa. Kaya po dito sa ilalim kay tatay, puntahan po natin mga ka-agri. Yung dito kay tatay, yan po, palabas na rin kasi ilang araw lang naman yung pagitan. Mabilis lang naman lumabas pag maganda talaga yung suckers na kinuha. Lalabas at lalabas talaga pag hindi po na-stress ng matagal yung ating planting material bago matransplant po dito mga ka-agri. Mabilis lang talaga matubo. But ito hindi tatangnan dito yung isang puno. Maya po nito, yan. Bilis lang malabas yung bagong usbong. So pag ganyan po, dire-diretso siya. Pag mabigyan lang yan ng mga tamang management, hindi tatagal po, gaganda na rin yung magiging tubo niya dito. Dito lang kasi hindi na patay lahat nang mag-spray tayo ng clearing dito kasi kinulang tayo ng pang clearing. Pero ganun pa man, maganda pa rin yung dating. So yung pag clearing nito siguro ay susundan na lang natin ulit pag gumanda yung panahon, para po hindi yung tubo niya hindi po magkaroon ng tawag doon. Siyempre pag medyo maraming mga ibang tanim, hindi gaganda yung pagtubo niyan, mababansot yan. So yun po yan dito sa kanya. At saka yung puno ng mahogany dito ay pinatumba na lang natin kaagad kasi sa gabal na sa paglaki ng mga tanim natin, ng mga lakatan natin sakasakali. So yun po, ito naman ay uulingin natin
pag nabigyan tayo ng panahon. So update lang tayo. Lumabas na naman yung sikat ng araw. Maya uulan na naman. Mamaya titila na naman. Mamaya bagsak na naman yung malakas na ulan. Ako, takbuhan na naman. So yan dito sa kanya. Medyo marami pang magulo-gulo na mga ibang tanim. Pero wala yan. Sa pagsasaging kasi, pag yan nasundan lang ng herbicide na pamatay dyan, at mahusay kung mag-spray na hindi matamaan yung saging, wala yan. Mabilis lang yan. Madali lang yan mga ka-agri. So yun. At habang yung kanyang mga tinanim dito na mga napier grass, umpisa na talagang matubo siya. Tingnan nyo po. Kasi need talaga namin. Lalong-lalo na po na paliit yung grazing area ng mga kambing dahil tinatamnan ng saging. Dapat talagang marireplace ng napier, mga ka-agri. Dito sa akin. Palabas na rin. Yan. Umpisa nang lumabas. Pagkat ito tayo dito sa taas. Dyan sa ilalim dito sa akin. Magsasabay-sabay rin sila nito pag ganito, mga ka-agri. Hininga tayo. Aga pa'y pagod na. Ba't nakuha ito? Tinanim ko kasi yan dito Marunggay. Yan po dito. Yung iba maganda na rin yung pag-usbong. Kaya po ito. Yan. Okay na. Yung iba dyan. Yung iba dyan. Yung iba nga medyo matangkad na. Yan po. Just like this. Ganda na. Yung iba doon hindi pa rin nakalabas. So hihintayin lang natin yun kasi yung iba talagang nag-ano lang ng time Kaya po nito, yan. Naghahanap lang ng timing. Update lang po ito. Sige po. Maraming salamat po. Sana ay maka-encourage pa rin yung ating continuous na pagtatanim ng lakatan dito sa ating area. Sa gustong magtanim, tanim lang kayo. Sundan nyo lang yung mga video natin na tinuturo natin ng mga management, ng mga raan. Marami na yan dyan, libu-libong video na. Hindi lang po sa atin, mag-research po kayo. Everyone are free to research para po sa pagpapaganda ng taniman. Bye, may bisita tayo. Ma'am Che, hello! May dumating na bisita galing Japan. Umpisa na magtubo yung ating lakatan. Yes. Sa'yo doon? Wala. Anong wala? Hindi tayo nakabisita doon. Siguro malamang yung huling tinanim mo, magaganda at malulusog na talaga. Natamnan na lahat dyan. Ang kita dyan sa ilalim, kunti na lang, hindi natamnan. Ginawa ko na yung sinabi mong project doon. Pinalabas ko lang yung kambing at saka pinuntahan doon. Kaya maaga tayo pinawisan. Wow. Ayan po mga ka-agri, yung ating bagong taniman ng lakatan nag-uumpisa ng matubo. Ayun. Wow, win talaga. Magtakunan dwarf planting si Ma'am Che sa sa road namin doon. So ito po, ito ay magandang itanim talaga kasi palabas yung bagong ugbos, talbos, usbong, ano pa yung ibang term. Kahit na ganyan lang po, direkta doon sa taniman ni Ma'am Che, talagang buhay na buhay ito. Kasi marami nang tinanim si Ma'am Che na kukunat dito sa amin. Mula rin dito. Mga ilang piraso na ma'am kaya nakuha mo ma'am mula nung isang taon? Mga 50 na guro. Mga 50 na. Libre lang Oo. Pag kayo po pumunta dito sa akin, libre. Pero pag bumili po kayo at saka magdadala sa barangay at saka kunin nyo, mura lang yung binibenta ko nito. 150 per puno lang. Marami na tayo yung binenta ito nung last years po ng ating takunan dwarf. Kung makikita nyo yan po, nagbunga na naman siya ulit ng marami. Wow na wow po siya. Yan po. Nasa sa inyo na yan. Dahil nagdaang El Nino dati, halos 2 taon walang bunga. Pero ngayon, gumpisa na naman silang magbunga ng marami. Very prolific po yung yung takunan dwarf na coconut. Ano ba yung prolific, ma'am? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Walang dictionary dito. Basta prolific. Oo.
Yung ibig sabihin daw ng prolific, ang dami kung magbunga. Yun daw. Ba yun? Basta magbunga daw, marami. Prolific daw tawag doon. Very fruitful. O, paano yun, ma'am? Prolific. Diretso mo na lang doon sa kabila. Oo. Tanim mo na lang kagad. Pwede may accomplishment ka kaagad ngayong umaga. Correct. Pag natanim. Kaysa walang gagawin. Kasi, kung hindi ni Ma'am Chi itatanim ito, kasi nagtanim tayo ng lakatan dito, talagang ipapulo out na lang yan dito. Sayang. Wala pa akong planong magtanim sa ngayon na dapat i-transplant yan. Kasi mayroon naman doon sa kabila na marami na ring tubo. So ito po ay libre pag kayo po kumuha dito sa ngayon lang yan. Pero sa ibang buwan, hindi na po libre. Special offer ngayong araw. Ngayong araw ay special offer. Get all you can. Tanim all you can. Kasi magti-tree planting, mag-coconut tree planting si Ma'am Che ngayong araw. Ay yun. Yung malakas dito sa amin. Ma'am Che lang talaga. Para Wala nang iba. dito, magkulabo tayo. Ayan. Ngayon, magkulabo. Kahit anong araw, pwede. Marami ng kulabo sa ngayon. No problem sa kulabo. Sige mga ka-agree, yan po. Maganda na yung tubo ng ating Napier grass. Nag-uumpisa na. At yung ating lakatan area dito. So, yun. Thanks. Mag-iisip na naman tayo ng maraming gawain. Ng gawain ngayong araw, maraming gawain. Tayo lang hindi kayang gumawa ng diretsuhan. Matanda na talaga tayo. Marami ng sakit-sakit sa katawan. Si Ma'am Che lang talaga malakas. Walang balda yung katawan. Walang iniindang sakit. Puro na lang trabaho. Nako, mag-11 in the morning. Pwede. Yan ang naman eh. Sa lakas mong yan eh. Ilang oras mong gugugulin mo yan. Wala nga eh. 30 minutes lang, tapos ko na yan eh. Ayun.